Tips sa pagbili ng ibon para hindi ma-scam. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating munting channel sa YouTube po, ang Olen Aviary at iba pa. At kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor, pakisubscribe po yung ating munting channel. So, ang topic natin ay alam naman natin na December na po at nalalapit na ang mga 13 month or nabigyan na tayo ng mga bonuses or nakatanggap na tayo ng extra income. So, kung nagbabalak tayo bumili ng mga ibon, so tips sa pagbili ng ibon para hindi tayo ma-scam. So, yun po yung ating ay babahagi ng mga tips. So, narito ang mga practical at madaling tandaan na tips para hindi tayo ma-scam kapag bibili ng ibon, lalong-lalo na po sa online. So yung una po, maghanap ng reputable breeder or seller. Tingnan kung may revenue, testimonial o matagal nang nasa hobby. So titingnan po natin yung kanyang Facebook account. Susuriin po natin kung meron tayo mga mutual friends sila. At pwede po natin ipa-legit check yung nagpo-post or nag-aalok ng ibon na gusto natin. So, kailangan kilalanin natin yung may-ari ng Facebook page or Facebook account. Iwasan ang mga bagong account, lalo na kung walang mga dating post o feedback. So, yung mga bagong account, kung ilan pa lang yung friends, tapos yung mga pictures ay hindi pa sa kanya. So, kailangan ay maghanap talaga ng reputable breeder o seller. So po yun po yung ating unang tip sa pagbili ng ibon para hindi po tayo ma-scam. So yung pangalawa po, huwag agad maniwala sa too good to be true na presyo. So marami talaga dyan sa online na nagsasabi, kapag sobrang mura kumpara sa karaniwang presyo, so magtataka na po tayo kung bakit napakamura ng kanyang presyo sa ibon. Hindi naman yan yung pangkaraniwan na presyo. So pwede mura, pero hindi dapat nalalayo dun sa pangkaraniwan na presyo. Yung bagsak presyo, yun po, nakakapagtaka po yun. Posibleng edited ang mga pictures. So yun po, baka hindi sa kanya yung picture, kaya dapat susuriin natin. Or kumukuha lang siya ng mga picture at ipopost sa kanyang account. Posibleng wala talagang ibon. So, posible, kaya talagang alamin natin kung siya talaga yung may-ari ng ibon. Posibleng may sakit o wild caught na illegal. O yun po ang isa rin sa titingnan natin, baka yung ibinebenta kaya mura dahil to ay may sakit o ito yung nahuli lang sa pamamagitan ng illegal na paghuli. So huwag agad maniwala sa too good to be true. So po yung pangalawa nating tips. So sa pangatlong tips sa pagbili ng ibon para hindi tayo may scam, humingi ng real time proof. Anong ibig sabihin nito? Mag-request ng video na hawak ng seller yung ibon, or pwede ko po kayong makipag-video call. Sabihin nyo na mag-wave or magbanggit ng pangalan para sure. So pwede kayong mag-video call para makita nyo yung binibenta niya na ibon na totoo at hawak niya. So nakikita mo na siya talaga ang may-ari. Picture na may date or papel na may pangalan mo. So pwede rin po yun. Pipicturean nyo, isusulat niya yung pangalan mo doon sa papel at tapos merong petsa. So patunay lang na hindi siya scammer. So legit siya. So nagsisiguro lang naman tayo na totoo yung ating kausap. Kapag umiwas sila, so red flag na po. So yun na po yung isa nating palatandaan na hindi siya tunay at hindi siya seryoso sa kanyang pagbebenta ng ibon.
So baka siya po ay isang scammer. So yung pang-apat na tips natin ay meeting is better than shipping. So kung pwede, meet up para makita mo ang kondisyon ng ibon. So kung meron kayong time, kung makakapunta kayo sa kanyang aviary, ay mas mainam. Pero kung malayo naman, meet up, mas maganda rin yan. Para masuri nyo yung ibon na inyong bibilin. Kung kailangan magpa-ship, pumili ng trusted courier na may live animal handling. So kung meron naman kayong kakilala na riders, so yun po yung kakilala nyong riders ang makikipag-meet up doon sa nagbebenta ng ibon. So cash on delivery kung maaari. Kung maaari, COD kung tinatawag, na pag nakuha na ni rider yung ibon, saka natin magbibigay ng payment. So meeting is better than shipping. So yun po ang pang-apat nating tips. So yung pang-lima natin na tips sa pagbili ng ibon para hindi tayo ma-scam, siguraduhin ang dokumento para sa mga exotic birds. Ito po ang napakalaga. Transfer certificate o yung hatch certificate. So breeder's information, proof of legal captivity, lalo na kapag CITES listed species po. So kailangan mayroong certificate, mayroong deed of sale o sales invoice na kung sa farm natin na bibili, at meron po itong LTP, yung local transport permit, health certificate ng ibon. So lahat po dapat ng dokumento ay meron po makakapag-provide po yung breeder or yung seller. Kung wala silang maipakitang kahit ano, iwasan na po natin. So mas maganda po, pag bibili tayo, doon na po tayo sa legal source na kukuha para hindi na po tayo mai-scam. So yung pang-anim na po, tignan ang kalagayan ng ibon. So yung binibenta na ibon ay suriin po natin. Tignan ang kalagayan ng ibon. Check kapag meet up o sa video. Kung mag-meet up tayo, i-check bago bilhin or sa video bago nyo kunin ang isang ibon o bago kayo makipag-deal. Malinis ang mata, ang beak o yung tuka at yung bend, yung sapwitan. So aktibo at hindi nakatukod ang pakpak, hindi yung bagsak. Malinis ang balahibo. So kumare mas magkintab, mas maganda. Walang sipol, hangaing malakas, yung parang hinihingal o pagsusuka. So ito po yung bad sign ito ng sakit. So kung mayroong tayo makikita sa ibon na ganito ang sintomas, ay maaring ito ay mayroong sakit yung ibon na binibenta sa atin. So yung pangpito po na tips ay huwag magbigay ng full payment kaagad. Pwede naman pero huwag agad, kundi meet up, down payment lang sa verified seller. So kung magmi-meet up kayo, ay doon nyo po kayo magpo-full payment. Pag kaliwaan ika nga or nakita nyo na yung ibon sa verified seller po. Gumamit ng GCash na naka-name verification, bank transfer o platform na may buyer protection. So kung hindi naman maiiwasan na hindi mag-full payment, ay siguraduhin merong pangalan yung breeder na inyong itatransfer at yung pang transfer para ma-identify yung paglilipatan nyo ng payment doon sa breeder at sa seller. At para meron din tayong protection or mga pinangahawakan na katibayan na itong pangalan na to, itong breeder na to, itong seller na to ay ito yung inyong transaction. So para hindi po tayo maiwas sa magpagkaroon ng scam. So yung pangwalo po natin na tips para sa pagbili ng ibon para hindi tayo may scam ay i-check ang identity ng seller. So tulad nung nauna natin ay kilalanin natin talaga ng husto. Tingnan kung may valid ID, hingin ang picture with ID cover, sensitive information. Talagang kilalanin nating maigi yung nagbebenta ng ibon. Minsan kasi ayaw nilang magpakilala. So kung gano'n na po, ay red flag na po yan.
So dapat may consistent personal details sa Facebook, sa inyong pag-uusap, at kung maaari hindi iba-iba ang kanyang pangalan. Kasi minsan mga gumagawa lang ng mga panibagong account at doon po magpo-post. So talagang dapat i-check ang identity ng seller. Kapag laging nakakalimutan ko, ang sagot niya nasa ibang phone, ang sagot niya busy ako, yan ang mga scammer vibes. Yan yung mga alibay ng mga scammers. So yung pang-siyam natin, para maiwasan natin ang ma-scam, ay iwasan ang rush sale. Last one, paunahan tactics. So maraming nagpo-post talaga sa social media yung mga ganyan, rush sale, last pair, last one, paunahan na lang kung sino mauna. So ginagamit ito para ma-pressure ka at hindi na ma-check. So kailangan pag mura niya ibinigay, so paunahan na lang. So naiisip natin na tayo ang makauna. So hindi na natin na check yung nagbebenta. Hindi na natin na nalilimutan na natin ng mga impormasyon regarding sa pagbili ng ibon. Kaya doon tayo nai-scam. So itong yung topic natin na para maiwasan natin yung ma-scam tayo. So dapat alamin natin yung mga tips. So last but not the least, sumali sa birds communities groups. Yun ang mainam. Maraming Facebook groups for pet birds. Dito ka makakahanap ng recommended seller. So yun po mga kahabi, sa internet marami tayong mga groups na pwedeng salihan. Marami pong mga pet birds group sa Facebook, sa social media. Pwede tayo sumali din para nakikilala natin yung mga nagbebenta ng mga breeders at seller ng mga ibon. So pwede natin ipa-legit check sa kanila, pwede tayo magtanong. Pwede ka rin kung kakilala nila yung seller. So, malalaman natin yung mga post doon, yung mga comments, reaction, kung totoo nga po yung breeder at seller. So, yun po mga kahabi. Hope meron tayong mga natutunan regarding po sa ating talakayan, regarding po sa tips sa pagbili ng ibon para hindi tayo ma-scam. Maghanap ng reputable breeders o seller. Huwag agad maniwala sa too good to be true na presyo. Humingi ng real-time proof. Meeting is better than shipping. Siguraduhin ang dokumento para sa mga exotic birds. Tingnan ang kalagayan ng ibon. Huwag magbigay ng full payment kaagad. I-check ang identity ng seller. Iwasan ang rush sale, last one, paunahan tactics, at sumali sa mga bird community, mga groups para malaman natin yung legitimacy ng breeder at seller. Kung nagustuhan ito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Sa nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta, mga silent viewers dyan, shoutout po sa inyo. At si Kahabi Orly Sarignaya Villalobos, shoutout po sa inyo. Si Kahabi Inad Villanueva, shoutout po. Si Ika Serkap Odla Nigger, shoutout po. Si Kenny Manglapus, shoutout po kahabi. Si Pony Gilos, shoutout po. Si Lubiano M. Jonel, shoutout po sa iyo kahabi. Si John Liz Aviary, shoutout po. Si Silvino Bariso Kulagong Jr., shoutout po kahabi. At sa Kim DPL. At last but not the least, AK Birds, shoutout po sa inyo mga kahabi. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga tips sa pagbili ng ibon para hindi po tayo ma-scam. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.